Nagising ako mula sa isang koma. Ang katawan ko ay naninigas. Sa hindi kalayuan, narinig ko ang aking asawa at biyenan na nagtatalo ng malamig. Nang tanggalin ang aking life support, pinilit kong ipikit ang aking mata, nakukunwaring tulok pa rin, hanggang sa lumapit ang isang nurse at mahinang bumulong sa akin. Tutulungan kitang makatakas, hindi nila alam. 30 araw na ang lumipas mula nang ideklarang nawawala at pumanaw ang aking ama. Napakpasyahan nga pulis na ang maliit na bangkang madalas niyang gamitin sa pangingisda sa lawa sa likod ng aming rest house sa Laguna ay tumaob dahil sa masamang panahon. Hindi pa rin nakikita ang kanyang katawan. Nilamon ang madilim at malamig na kailaliman ng tubig. Mula ng araw na iyon, gumuho ang aking mundo. Nawalan ako ng sa isang kamag-anak na natitira sa akin, ang haligi ng aking buhay at aking pinakamalaking tagapagtanggol. Sa gitna ang labis na pigati, naramdaman kong swerte pa rin ako dahil nandiyan ang aking asawa. Si Mateo ay laging nasa tabi ko. Si Mateo ang lalaking pinakasalan ko 3 taon na ang nakalipas. Lagi siyang malambing, maalahanin, at tila mahal na mahal ako. Ang aking biyenan na si Elena ay lumipat din sa amin mula nang mamatay ang aking ama. Gabi-gabi ay ipinaghahanda niya ako ng mainit na salabat, niyayakap ako kapag umiiyak ako, at iginigit na kailangan kong magpahinga ng maayos. Sa panlabas, ang buhay ko ay tila larawan ng isang pamilyang nagdadamayan sa gitna ng trahedya. Ngunit, sa likod nga pader ang aming marangyang bahay, isang kakaibang pakiramdam ang dahan-dahang gumapang, unti-unting kinakain ang aking katinuan. Nagsimula ang lahat sa isang kakaibang text message na ipinadalang aking ama sa aking cellphone eksaktong 3 oras bago ang tinantiang oras ng kanyang kamatayan sa lawa. Ang mensahe ay napakakakaiba at hindi pangkaraniwan. Ang aking ama ay hindi uriing tao na nagpapadala ing imga mensaheng maikot. Naglalaman lamang ito ing serye ing imga numero at isang maikling pangungusap. 0411892 para lang sa anak ko. Noong una, inakala kong nakamali lang yensen ang aking ama o baka aksidenteng napindot ito sa kanyang bulsa, ngunit matapos siyang ideklarang patay, ang mensaheng iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin. Bakit ipinadala ang aking ama ang numerong iyon? Ano ang ibig sabihin ng pangungusap, para lang sa anak ko? Paulit-ulit ko itong itinanong kay Mateo. Ngunit niyayakap niya lang ako at sinasabing baka nagsisimula ng maging ulianin ang papa o baka napindot niya lang ito bago ang aksidente. Hiniling ni Mateo na huwag ko na itong masyadong isipin para hindi na ako ma-stress pa, ngunit iba ang sinasabi nga aking kutob bilang isang anak. Isang hapon, habang nasa opisina sa BGC si Mateo at natutulog ang siesta ang aking biyenan, nakpasya kong ayusin ang nga gamit ang aking ama na nakuha ang nga pulis mula sa rest house. Habang sinusuri ko ang kanyang work briefcase, nakakita akong isang maliit na itim na kahon. Sa loob nito ay may isang memory card ng isang dashcam. Napakunot ang noko, hindi ito ang card mula sa sasakyan ang aking ama, kundi isang spare memory card mula sa sasakyan ni Mateo. Tinalo ang kuryosidad ang aking kalungkutan. Dinala ko ang memory card sa aking kwarto, nilok ang pinto, at ipinasok ito sa aking laptop. Nangginginig ang makamay kong kinuha ang memory card at itinago sa bulsa ang aking jacket. Binura ko ang viewing history sa laptop at nagmadaling ibalik ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi si Mateo gaya ang dati, hinalikan ako sa at tinanong kung kamusta ang araw ko. Piniplay ko ang video. Ipinakita ang dashcam ang sasakyan ni Mateo na nakaparada sa isang madahong lugar na may direktang tanawin sa lawa ang aming rest house sa Laguna. Mabilis at malakas ang kabog ng aking dibdib. Sinabi sa akin ni Mateo na sa araw na iyon ay nasa opisina siya sa BGC para sa isang meeting kasama ang kliyente. Habang sinabi naman ng aking biyenan na nasa mahjong session siya. Bakit nasa rest house nga aking ama ang sasakyan ni Mateo? Hindi malinaw ang imahe sa video dahil sa mga dahon ng puno. Ngunit nakuha ng mikropono ng kamera ang tunok mula sa labas na may nakakakilabot na linaw. Pinigilan ko ang aking hininga nang marinig ko ang boses ng aking asawa. Siguraduhin mong walang matitirang bakas. Napakalamig ang boses ni Mateo, ibang-iba sa malambing na tono na palagi niyang ginagamit sa akin. Nakuha ko na ang nga gamit niya. Tapusin na natin ang matigas ang ulong matandang yan.
Wala na tayong masyadong oras bago niya baguhin ang kanyang last will and testament, sagot ng isang boses babae. Tinakpan ko ang aking bibig ng dalawang kamay. Boses iyon ng aking biyenan na si Elena. Agad na bumaksak ang aking mga luha, binabasa ang aking mga pisngi. Matinding nanginginig ang buong katawan ko. Anong ginagawa nila ron? Nakita ba nilang nalunot ang aking ama at wala silang ginawa? O mas malala, sila ba ang dahilan nito? Walang kontrol na nakisip ang utak ko. Naalala ko ang isang insidente 2 linggo bago ang kamatayan ng aking ama. Bigla siyang nagalit ng sobra at sinibak si Mang Berto, ang katiwala ang aming rest house, na 20 taon nang nagtatrabaho sa amin. Nang panahong iyon, walang malinaw na dahilan na ibinigay ang aking ama. Nakulong lamang siya sa kanyang opisina, ngunit ngayon ay naalala ko na sina Mateo at Elena ang nakmungkahi na tanggalin si Mang Berto. Kasyo matanda na ro, laging umiinom, at nagnanakaw ing nga gamit mula sa rest house. Tuluyan siyang tinanggal ing aking ama, na nakiwan sa rest house na walang bantay sa araw ing kanyang kamatayan. Nagsimulang maging malinaw ang lahat. Hindi ito isang aksidente. Isa itong planong maingat na inihanda. Inalis ni Mateo at ang aking biyenan ang tanging potensyal na saksi sa rest house. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang aking ama sa nakakapanghinayang na araw na iyon. Umiyak ako ng tahimik sa harap ang screen ng laptop. Ang asawang labis kong minahal, ang lalaking yumayakap sa akin habang natutulog, ay sa katunayan isang halimaw na nagtatagong kanyang tunay na mukha sa likod ng maskara ng pagmamahal. Kailangan kong dalhin ang ebidensyang ito sa pulisya. Kailangan ko silang ipakulong. Nanginginig ang nga kamay kong kinuha ang memory card at itinago sa bulsang aking jacket. Binura ko ang viewing history sa laptop at nagmadaling ibalik ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi si Mateo gaya ang dati, hinalikan ako sa at tinanong kung kamusta ang araw ko. Sinubukan kong pilitin ang isang ngiti, umakto ng normal hanggat maari. Gayunpaman, ang pandidiri at takot sa aking dibdib ay hindi ko ganap na may tago. Habang naghahapunan kami, biglang huminto ang kamay ni Mateo. Tiningnan niya akong kanyang matatalas na mata tulad ng isang lawin. Mahal, namumutla ka at hindi tumitigil sa panginginig ang nga kamay mo. Anong problema? Iniisip mo na naman ba ang papa mo? Tanong ni Mateo sa mababang boses na nanuot hanggang sa aking nga buto. Tumingin din sa akin ang aking biyenan, na nakaupo sa kabilang dulong mesa. Ang kanyang tingin ay hindi na malaina, kundi mapanuri at puno nga pahihinala. O nga, anak, kanina ka pahapon hindi mapakali. Hindi ka naman siguro pumasok sa opisina ni Mateo, ano? Singit niya. Hindi po, Tita Elena, hindi lang po talaga ako nakatulog ng maayos, utal kong sagot. Agad kong ibinaba ang aking tingin, hindi nanggangahas na salubungin ang kanilang nga mata. Alam kong napaka-obserbador ni Mateo. Siguradong nababasa niya ang aking pagkasindak. Kailangan kong umalis sa bahay na ito kinabukasan ing maaga. Gagamitin kong dahilan ang pagbili ng gabulaklak para sa puntot ng aking ama. At pagkatapos ay didiretso ako sa presinto. Kinabukasan ang umaga, tila gumana ang aking plano. Maagang umalis si Mateo papuntang opisina at abala ang aking biyenan sa likod ng bahay. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan nang may pinakpapawisang makamay, pinaandar ang makina, at lumabas sa gate ng aming bahay. Mabilis ang tibok ng aking puso sa isiping malapit ko nang kalatkarin ang sarili kong asawa patungo sa kulungan. Gayunpaman, habang nakmamaneho ako sa isang palikuliko at matarik na kalsada pababa, isang nakakakilabot na bagay ang nangyari. Nang tapakan ko ang preno para makmenor, naramdaman kong wala itong kagat, nasira ito. Sa matinding gulat, tinapakan ko ito ng paulit-ulit, pinipump ng buong lakas, ngunit hindi bumabagal ang sasakyan ko, sa halip ay mas bumilis pa dahil sa pabulusok na daan. Binalot ako ang matinding takot. Sinubukan kong hilahin ang handbrake, ngunit nakastak ito at hindi gumagalaw. Malamig na pawis ang bumalot sa buong katawan ko. Sa harapan ko ay may isang matalim na kurba at bangin. Pinihit ko ang manibela ng buong lakas upang iwasan ang isang kasalubong na sasakyan, ngunit nawalan ako ang kontrol. Ang nakakabinging paglangit-ngit na gulong ay nahaluan ng aking natili. Mabilis na umikot ang tanawin sa harapan ko.
Bumangga ang sasakyan ko sa barrier ng napakabilis. Tumaop ito at umikot ng ilang beses bago tuluyang bumangga sa puno ng isang malaking atsatsia na may kasamang malakas na kalabok. Nabasak ang nga salamin, nayupi ang metal, at isang hindi matitiis na sakit ang humampas sa aking dibdib at ulo. Nanlabo ang aking paningin, nawala ang natunok sa aking paligid, at dahan-dahang nagdilim ang lahat. Ang huling naging alaala ko ay ang mukha ang aking asawa na malamig na nakangiti sa hapag-kainan. Kadiliman, lamig, katahimikan. Pakiramdam ko ay nakalutang ako sa isang walang hanggang kawalan. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit tila nakadikit ang aking mga talukap. Sinubukan kong igalaw ang aking nga daliri, ngunit walang ni isang kalamnan sa aking katawan ang tumutugon sa utos ng aking utak. Nakulong ako sa sarili kong katawan, ngunit, sa kakaibang dahilan, unti-unting nanumbalik ang aking pandinig. Ang unang tunok na narinig ko ay isang ritmiko at pare-parehong beep. Tunok ng isang heart monitor. Pagkatapos ay naramdaman ko ang malambot na dampi sa aking braso. May nakpapalit ang aking benda at nakayos ang dextrose na nakakonekta sa aking ugat. Ang pamilyar na amoy ng isang ospital. Isang halo ng panlinis at bagong lampasong sahik ang pumasok sa aking ilong. Lumabang po kayo ma'am. Tapos na ang pinakamalalang bahagi, bulong isang malambing na boses ing babae. Basa sa tono niya, alam kong isa siyang nurse. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak at pakiusapan siyang tumawag ang pulis. Gusto kong sabihin sa kanya na ang aksidente ay hindi sinasadya, kundi isang pagtatangkang pagpatay. Ngunit nanatiling tikom ang aking megalabi. Nabanggit ang doktor ang kondisyong ito sa isang artikulong nabasa ko, locked-in syndrome. Nakakaranas ng pansamantalang paralisis ang aking katawan dahil sa malubhang trauma sa utak at epekto ng anestesia. Ngunit ang aking kamalayan ay ganap na buo. Bigla kong narinig ang paglangit-ngit mo pagbukas mong pintong itsiyo. Gamabibigat na yabagat tunog nung takong sapatos ang pumasok sa aking kwarto at huminto sa tabing aking kama. Naging mas mabigat at nakakasakal ang hangin. Kamusta siya, Nas? Boses iyon ni Mateo, ang boses ng lalaking minsang nangakong poprotektahan ako habang buhay sa harap ng altar. Nasa koma pa rin po ang pasyente, sir. Stable naman po ang kanyang vital signs. Ngunit hindi pa nakpapakita ang reaksyon ang kanyang utak para magising. Lalabas lang po muna ako sandali para kumuha ng karagdagang dextrose, magalang na sagot nga nurse. Narinig ko ang papalayo niyang ngayabak, ngunit hindi tuluyang sumara ang pinto. Tila nasa likod pa rin ng kurtina ang nurse. Matapos ang ilang segundong katahimikan, binasak ng boses ng aking biyenan ang katahimikan. Bakit hindi pa siya napatay ang preno? Matigas talaga ang ulo nitong si Sofia. Ang tono niya ay puno ng halatang pagkadismaya at pagkamuhi. Buong gabi nating pinutol ang makabal ang preno at humihinga pa rin ang babaeng ito. Tanggalin mo na ang life support ngayon din. Mateo, tapusin na natin ito. Bawat salitang binibitawan niya ay parang sumasaksak sa puso ko. Totoong pinlano nila ito. Sinasabotahe mismo en asawa ko ang sasakyan ko. Ang lalaking humahalik sa noo ko gabi-gabi bago matulog ay ang mismong taong nagnanais ng aking kamatayan. Hindi makalabas ang galuha sa nakapikit kong gamata, ngunit humihiyaw sa sakit ang aking kaluluwa. Huwag kang maging tanga, mahina ngunit mariing sagot ni Mateo. May mga CCTV sa buong ospital. Hindi natin siya pwedeng patayin gamit ang sarili nating mga kamay dito. Kung ganun, gaano katagal pa tayo mahihintay kapag nagising siya at maalala niya ang video sa memory card? Tapos na tayo, Mateo. Siguradong nakita na niya ang recording natin sa lawa. Kaya sobrang kakaiba ang kinikilos niya kagabi. Iginiit nga aking biyenan na aligaga na. Makinig ka, ma. Lumapit ang boses ni Mateo sa aking mukha. Naramdaman ko ang hininga niya malapit sa aking tainga. Nagbibigay sa akin matinding pagkasuklam. Hindi natin siya pwedeng patayin ngayon. Na-comfort na ang matandang iyon ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang pera ang kumpanya at ang kanyang pamana ay ginawa niyang daan-daang kilong gold bars at itinago niya sa isang lihim na vault na hindi natin alam kung saan, at anong kinalaman niyan sa babaeng ito. Walang pasensyang tanong ang aking biyenan. Dahil ang matanda at si Sofia lang ang nakakaalam ang combination
mariing bulong ni Mateo. Ipinadala ang matanda ang lokasyon at code sa cellphone niya bago ko siya inihulog sa lawa. Ngayon, nakalok ang cellphone ni Sofia gamit ang fingerprint at face ID niya. Kung mamamatay si Sofia ngayon, habang buhay na malalok ang telepono at hindi natin kailanman mahahanap kung saan ang fault, kailangan natin siyang buhay, kahit man lang hanggang sasabihin niya sa atin ang code. Sumikip ang dibdib ko sa galit at hindi paniniwala. Kaya pala dahil lahat sa ginto, lahat ng pagmamahal, yakap, at matatamis na pangako sa loob ng 3 taon naming pagsasama ay pawang kasinungalingan lang para makuha ang yaman ng aking ama. Pinatay nila ang papa ko dahil ayaw nitong ibigay ang kanyang negosyo kay Mateo, isang lalaking magastos at baon sa utang. At ngayon ay pinaparusahan nila ako dahil ako ang susi sa kanilang kayamanan. Pero paano kung magising siya at didiretso sa mga pulis? Tutol ang aking biyenan na nanginginig ang boses sa pangamba. Ako na ang bahala diyan. Iuwi natin siya. Ang idadahilan natin ay para mas maalagaan siya ron. Sa sandaling matauhan siya, pipilitin ko siyang ay unlock ang telepono at sabihin sa akin kung nasaan ang fault. Pagkatapos neting makuha ang ginto, ako mismo ang sisiguro na susunod siya sa ama niya sa ilalim ang lawa, sabi ni Mateo sa malamig at walang pusong tono. Wasak na wasak, nadurok ang puso ko. Ang lalaking ito ay hindi tao, isa siyang demonyong nakbabalat kayo. Isang nakapaparalisang takot ang kumalat sa bawat selula ng aking katawan. Iuwi nila ako, pahihirapan, at papatayin sa sarili kong pamamahay. Walang makakatulong sa akin. Akala nga pulis ay simpleng aksidente lang ito. Nag-isa na lang ako habang hinihintay ang sarili kong kamatayan. Ang ngayabak ni Mateo at ang aking biyenan ay lumayo papunta sa bintana. Ipinagpatuloy nila ang pag-usap ng napakahina tungkol sa plano nilang ilipat ako sa bahay. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman kong may lumapit sa tabi ng aking kama. Ang kanyang ngayabak ay napakatahimik, halos hindi marinig. Bumalik ang amoy ng panlinis. Siya ang nurse kanina. Yumuko siya ng napakalapit, halos dumampi ang ngalabi niya sa aking tainga. Narinig ko ang lahat. Bulong niya na nanginginig ang boses ngunit punong ng determinasyon. Ako si Maya. Kailangan mong magkunwaring nagka-amnesia ka. Huwag mong ipahalata na may naalala ka. Kung malaman nilang naalala mo ang video o ang kodeng fault, papatayin ka nila ngayong araw mismo. Tutulungan kitang makalabas dito. Hindi makapag-react ang katawan ko, ngunit sa loob ko, biglang nakalap ang isang maliwanag na sulo ang pag-asa. Ang nurse na ito, na isang ganap na estranghero, ay handang itaya ang kanyang trabaho at buhay para iligtas ako. Ang takot ko ay dahan-dahang napalitan ang determinasyong mabuhay. Hindi nagtagal, bumalik sina Mateo at ang aking biyenan sa aking kama. Agad na bumalik si Maya sa kanyang ginagawa. Hinawakan ang aking braso at marahang minasahe ang aking mga daliri. Sa isang himala, marahil dahil sa masahe ni Maya o dahil nagsisimula nang mawala ang epektong anestesia, dahan-dahan kong naigalaw ang aking mata lukap. Nasaktan ang aking mamata sa liwanag ng ICU, napaungol ako ng mahina. Isang paus at mahinang boses ang lumabas sa aking lalamunan. Mahal, Sofia, gising ka na. Bulalas ni Mateo sa isang pagka at puno ng pagmamahal na tono. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Gusto kong sumigaw sa pandidiri sa pagdampiing kanyang balat, ngunit naalala ko ang mensahe ni Maya. Kumurap ako. Tumingin ako sa mukhang asawa ko na may blangkong ekspresyon, nagpakita ako ng kalituhan at takot. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ko na may nanginginig na boses na parang totu kahit sa sarili kong pandinig. Natahimik si Mateo. Napaatras na isang hakbang ang biyenan ko sa gulat. Agad na sumingit si Maya na may profesionalismo na isang health worker. Pasensya na po, sir, ma'am, pakiusap po, huwag niyo pong pilitin ang pasyente. Base sa brain scan, nakatanggap siyang napakalakas na trauma sa ulo. Dumaranas siyang retrograde amnesia. Posibleng ang nga alaala niya sa mga nakalipas na buwan o higit pa ay pansamantalang nawala dahil sa aksidente. Nakatinginan sina Mateo at ang biyenan ko. Nakita ko kung paano nakrelax ang panga ni Mateo. Ang kanyang tingin mula sa pag-alala ay napalitan ang labis na ginhawa. Naniwala sila. Talagang akala nila ay nabura sa isip ko ang alaalang pagpatay sa ama ko at ang aking aksidente. Huwag kang mag-alala,
Mahal, malambing na sabi ni Mateo habang hinihimas ang aking buhok. Ako ang asawa mo. Na-aksidente ka. Makpahinga ka. Iuwi kita at alagaan hanggang sa maalala mo ang lahat. Sa likod ng aking blangkong tingin, sumumpa ako sa sarili ko. Hindi ako uuwi kasama mo, Mateo. Tatakas ako ngayong gabi at babalik ako para sirain kayong dalawa hanggang sa walang matira. Unti-unting dumating ang gabi sa ospital. Nagdadala ang nakakabinging katahimikan sa amga pasilyo ang ICU. Mula pa kaninang hapon ay patuloy ko nang ginagampanan ang aking papel bilang isang babaeng may amnesia. Pumasok ang asawa ko at ang biyenan ko sa kwarto kasama ang isang neurologis. Mula sa aking bahagyang bukas na mga mata, nakita ko ang asawa ko na pilit ngumiti nang nakakasuka ang bait habang kinakausap ang doktor. Iginigit niya na gusto niya akong iuwi kinabukasan ng umaga. Idinadahilan na ang pag-alaga sa bahay, napapaligiran ng pamilya at pamilyar na kapaligiran, ay mas makakatulong na mapabilis ang pagbalik ng aking alaala. Tutol nung una ang doktor, iminungkahi na manatili ako sa ospital para maobserbahan ng isa pang linggo dahil sa tindi ang tama sa aking ulo. Gayunpaman, dahil sa kanyang yaman at impluensya, nagawang pilitin ang asawa ko ang ospital, pumirma ang waiver para sa voluntary discharge, at nangakong kukuha ang pinakamagaling na private nurse para makalaga sa akin sa bahay. Nang marinig ko ang desisyong iyon, nanlamig ang dugo ko. Alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin nila sa pag-alaga sa bahay. Isang pagpapahirap na walang saksi, sa sandaling sumara ang pinto ng aming bahay. Hindi na magiging mabait ang asawa ko, pipilitin niya ako, pahihirapan ng mental at pisikal hanggang sa ibigay ko sa kanya ang lokasyon ng vault at ang secret code na iniwan ng ama. At pagkatapos nun, alisin niya ako ng walang iniwang bakas. Nang matapos ang visiting hours, lumapit ang asawa ko sa kama ko. Hinaplos niya ang pisngi ko gamit ang likod ng kanyang kamay. Isang gawain na dati ay nagpaparamdam sa akin na ligtas ako. Ngunit ngayon ay nagpapasikmura sa akin. Alis na ako, mahal, susunduin kita ng maaga bukas. Babalik na tayo sa bahay natin, bulong niya, na parang sitsit ng isang makamandak na ahas. Hinalikan niya ako sa tumalikot, at lumabas ng kwarto kasama ang biyenan ko. Nang sumara ang pinto at nawala ang ngayabak nila sa pasilyo, ang hiningang pinigil ko ay kumawala sa isang desperadong buntong hininga. Ang ngaluhang pinipigilan ko ay bumaksak at binasa ang aking unan, masakit ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ay bali-bali ang ngabuto ko, ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa takot na bumalot sa aking kaluluwa. Kinabukasan umaga ang palugit ko. Kung hindi ako makakaalis sa lugar na ito ngayong gabi, hindi ko na muling makikita ang paksikat ng araw bilang isang malayang babae. Muling natahimik ang kwarto, binasak lamang ng tiktak ng orasan sa dingding at ang beep ng heart monitor sa tabi ko. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, nang ganap na tahimik na ang ospital, bumukas ang pintong aking kwarto ng walang tunok. Isang babae ang pumasok na may mabilis at maingat na kilos. Siya si Maya. Ang nurse na kaninang hapon ay bumulong sa akin ng pangako ng kaligtasan. Mabilis siyang lumapit sa kama ko. Tense ang kanyang mukha, ngunit puno ang matibay na determinasyon. May dala siyang medium-size na tela na bag. Handa ka na po ba? Tanong niya sa isang bulong. Tinititigan ako. Inayos na ang asawa mo ang lahat ng papeles para sa paglabas mo bukas. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, wala ka ng ibang pagkakataon. Mas maluwag ang bantay ngayon sa night shift dahil may emergency surgery sa ibaba. Ito lang ang ating pagkakataon. Tumango ako ng mahina. Tulungan mo ako, Maya. Ayokong mamatay sa mga kamay nila, sagot kong paos at nanginginig ang boses. Agad na kumilos si Maya. Nang may labis na pag-ingat, tinanggal niya ang karayom ng dextrose mula sa likod ng aking kamay. Isang matalim na sakit ang gumapang sa aking balat na nakpaungol sa akin sa sakit. Ngunit kinagat ko nang mariin ang aking ibabang labi upang hindi makagawa ang ingay. Diniinan ni Maya ang natusok gamit ang bulak na may alkohol at nilagyan itong bandaid. Pagkatapos ay binuksan niya ang tela na bag at kumuhang light blue na uniforme ang nurse, kumpleto kasama ang surgical mask at hairnet. Isuot mo ito. Baka medyo malaki sayo,
Pero may tatago nito ang pagkakakilanlan mo mula sa mga CCTV kamera at sa mga guard. Tutulungan kitang tumayo, sabi ni Maya, na inaalalayan ako. Ang pagpapalit ng damit ay isang paghihirap. Sa tuwing igagalaw ko ang aking balikat o binti, isang hindi may paliwanag na sakit ang dumadaloy sa aking mga ugat. Ang nga pasa sa buong katawan ko mula sa aksidente sa sasakyan ay sariwa pa rin. Sobrang kumikirot ang ulo ko kaya nanlabo ang paningin ko sandali, ngunit ang adrenalin at takot na mamatay ang nagtulak sa akin na patuloy na gumalaw. Sa tulong ni Maya, nagawa ko ring maisuot ang uniforme. Sinuot sa akin ni Maya ang mask, iniwan lang ang mga mata ko na nakikita. Makinig kang mabuti, sabi ni Maya, nakatingin ng direkta sa aking nga mata. Lalabas tayo sa fire exit sa dulo ng pasilyong ito. Tapos bababa tayo sa hagdan patungo sa basement parking. Nandun ang sasakyan ko. Kailangan mong maglakat ng nakayuko, medyo paika-ika kung kinakailangan. Huwag ka lang titingin sa mga kamera. Kung may magtanong, hayaan mong ako ang kumausap. Tumango ako, naunawaan. Inakay ako ni Maya palabas nga ICU. Ang pasilyo ng ospital ay napakalamig at nakakatakot. Kumukurap ang nga ilaw, na nagre-reflect sa aming nga anino sa makintap na sahig. Napakalakas ang kabog ang dibdib ko na parang lalabas ito sa tuwing may maririnig akong yabag sa malayo o tunok ng gulong ng stretcher. Mahigpit akong nakakapit sa braso ni Maya. Nagtago kami sa likod and isang medicine cart at dumikit sa dingding apang. Iwasan ang ilaw mula sa flashlight and isang guard na nagro-ronda. Ang pagbaba sa hagdanan ang pinakamasakit na bahagi. Nanginginig ang nga binti ko, hindi kinakaya ang sarili kong bigat. Ilang beses na akong muntik madapa, ngunit mahigpit akong hinawakan ni Maya, inalalayan ang aking baywang at hinayaan akong sumandal ng buhos sa kanya. Malamig na pawis ang bumalot sa aking nose sa ilalim ng nakakasakal na maskara. Matapos ang 4 na palapak na parang impyerno, nakarating din kami sa basement parking. Madilim at amoy kulop. Dinala ako ni Maya sa isang lumang silver na sedan. Binuksan niya ang pinto ng pasahero at tinulungan akong makapasok. Pagkatapos ay tumakbo siya sa driver's seat. Nang umandar ang makina at makalabas kami ng ospital, isinandal ko ang ulo ko sa upuan habang naghahabol ang hininga. Ngunit sandali lang tumagal ang pakiramdam kong ligtas na ako. Habang umaandar ang sasakyan sa mga tahimik at madidilim na kalsada ng lungsod, bumalot sa akin ang matinding paranoia. Hindi ko maiwasang tumingin sa mga side mirror. Sa tuwing may mailaw ang sasakyan na lumilitaw sa likuran namin, pinipigil ko ang hininga ko at iniyuyu ko ang ulo ko. Pakiramdam ko ay nasa kotseng iyon ang asawa ko, na nalaman niya ang pagtakas ko, na sinusubaybayan niya ako at hinahabol upang patayin sa madilim na kalsadang ito. Maya, kumaliwa ka. Pumasok ka sa eskinita na yan. Biglang sigaw ko na nanginginig ang boses. Nang makita ang isang itim na kotse na nakabuntot sa amin ng ilang minuto, nagulat si Maya. Ngunit agad niyang pinihit ng mabilis patungo sa isang masikip at madilim na eskinita, iniwasan ang itim na kotse na nagtuloy-tuloy lamang. Inihinto sandali ni Maya ang sasakyan sa isang tahimik na kali at tiningnan ako ng may awa. Mabilis pa rin ang pahinga ko, nanginginig ang nga kamay ko habang nakahawak sa mga tuhod ko. Ligtas na po kayo. Malayo na tayo sa kanila, sabi ni Maya habang sinusubukang pakalmahin ako. Pero hindi tayo pwedeng mag-ikot-ikot lang nang walang pupuntahan. Wala na akong masyadong gas, kailangan niyo pong sabihin sa akin kung saan tayo pwedeng magtago. Mayroon ba kayong malapit na kaibigan o pinagkakatiwalaang kamag-anak? Natahimik ako sa tanong ni Maya. Saan ako pwedeng pumunta? Wala akong cellphone, wala ni isang piso, o kahit ID. Hindi ako pwedeng pumunta sa mga kaibigan ko dahil kilala silang lahat ng asawa ko. Siguradong pupuntahan niya ang nga bahay nila isa-isa. Hindi rin ako pwedeng mag-check-in sa hotel nang walang ID at pera. Nag-isa na lang ako at naipit. Sa gitna ng kakasakal na kawalan ng pag-asa, nanumbalik sa isip ko ang usapan sa ospital kasama ang aking biyenan. Pinlano nila ang lahat. Sinabotahe ang sasakyan ko at bago pa man yon, tinanggal nila ang katiwalaing rest house ang aking ama para walang saksi kapag nilunot nila siya. Ang katiwalaing rest house ang aking ama, si Mang Berto. Nanlaki ang gamata ko nang maalala ko ang pangalan niya. Si Mang Berto ay isang dating pulis na napaaga ang retirement dahil sa tamang bala sa 20 ilang dekada na ang nakalipas.
Tinulungan siyang aking ama nang makaranas siyang matinding problema sa pra at kinuha siyang bantay sa rest house. Napakapatapat ni Mang Berto sa aking ama, itinuring pa nga niya akong parang sarili niyang anak. Ilang linggo bago namatay ang aking ama, gumawa ang problema at siniraan asawa ko at biyenan ko si Mang Berto hanggang sa matanggal siya at mapalayas sa rest house nang walang maayos na separation pay. Siguradong galit si Mang Berto sa asawa ko at sa biyenan ko. At ang pinakamahalaga, namumuhay mag-isa si Mang Berto sa isang maliit na bahay. Sa isang liblib na barangay malayo sa siyudad. Hindi kailanman sasagi sa isip ang asawa ko na hihingi ako ang tulong sa isang matandang lalaking pinahiya at pinalayas niya sa buhay namin. Ang lugar na iyon ay malayo sa kanyang maabot at pagbabantay. Maya, sabi ko sa boses na nagsisimulang maging matatak. Nilingon ko ang nurse na isinugal ang lahat para sa akin. Alam ko kung saan tayo kailangang pumunta. Pumunta tayo sa labas ng lungsod, sa isang barangay sa Silangan. May isang tao ron na pwede neting pagkatiwalaan. Isang taong may kaparehong dahilan sa akin para sirain ang asawa at biyenan ko. Tumango ng may determinasyon si Maya. Walang ibang tanong. Pinihit niya ang manibela, ibinalik ang lumang sedan sa highway at pinabilis ito sa gitna ang dilim ang gabi patungo sa isang liwanag na natitira sa buhay ko. Halos 2 oras ang biyahe patungo sa barangay. Habang lumalayo kami sa lungsod, ang matataas na gusali ay napalitan ang madidilim na bukit at makakapal na puno sa magkabilang gilid ang kalsada. Walang maayos na poste ang ilaw, tanging ang ngailaw lang ang sasakyan ni Maya ang bumabasak sa dilim ang gabi. Buong biyahe akong tahimik, ang ulo ay nakasandal sa malamig na bintana ang sasakyan, habang magulo ang aking isipan. Ang imaheng nakangiting mukha ng aking asawa ay nakbabago at nagiging isang nakapangingilabot na halimaw. Ang imaheng biyenan kong nagsisilbi sa akin ay naging ngising isang sakim na demonyo, at ang imaheng ama ko na nalulunod sa malamig na lawa ay patuloy na nagpapahirap sa aking kaluluwa. Sa wakas, nakmenor ang sasakyan ni Maya at lumiko sa isang baku-bakong daang lupa. Sa dulo ang daan, isang simpleng bahay na gawa sa hollow blocks at kahoy ang nakatayo sa gitnang bakuran na puno ang mangga. Tila tahimik ang bahay, ngunit may manipis na liwanag na nakmumula sa siwang bintana sa harapan. Ito ang bahay ni Mang Berto, ang tapat na dating katiwalaang rest house. Pinatay ni Maya ang makina. Nakakabingi ang katahimikan, na binabasak lamang ang huni ang gakuliglig. Mabilis na bumaba si Maya sa sasakyan, tumakbo sa gilid ko at tinulungan akong lumabas. Mas malamig at nanunuot ang simoy ang hangin sa gabi sa probinsya. Inayos ko ang maluwag na uniforme ang nurse habang nakasandal sa balikat ni Maya. Naglalakat ng hirap, sinundan namin ang maliit na daan papunta sa pintuan. Inangat ko ang nanginginikong kamay at mahinang kumatok sa kahoy na pinto. Walang sagot sa unang katok, kumatok ulit ako. Sa pagkakataong ito, mas malakas na, Mang Berto, ako po ito. Parang awan niyo na po, buksan niyo ang pinto, sabi kong paos, halos hindi marinig dahil sa hangin. May narinig kaming mabibigat na yabak mula sa loob, sinundan ang tunok ang susi at pagbukas ang bakal na trangka. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng may mahinang langit-ngit. Lumitaw sa pintuan ang figura ni Mang Berto na may suot na kupasing jacket. Baka sa kulubot niyang mukha ang matinding gulat nang makita ako doon bugbog sarado. Suot ang uniforme ang nurse at inaalalayan ang isang estranghero. Diyos ko iha, anong ginagawa mo rito sa ganyang sitwasyon? Bulalas ni Mang Berto na nanlalaki ang mamata. Hindi na siya nag-aksaya ang panahon sa mga tanong. Agad niya akong inakay mula kay Maya. Pinapasok niya kami at nilok ang pinto. Napakasimple ing sala ni Mang Berto, nailawan lamang ing isang malabong dilaw na bumbilya. May lumang mesang kahoy sa gitna at naamoy sa hangin ang matapang na amoy bagong timplang kape. Ngunit hindi sa mga muebles na punta ang pansin ko. Biglang napahinto ang ngahakbang ko. Parang naipako ang ngapa ako sa sementong sahig, nanlaki ang nga mata ko. Nakatingin sa isang sulok ng kwarto ng may labis na hindi pagpaniwala. Dun, nakaupo sa isang lumang silyang yantok, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang may hawak na tasa ang mainit na kape. Nilingon kaming lalaki. Ang mukha niya ay napakapamilyar na nakdudulot ng sakit. Ang matipuno niyang hitsura, ang payapa niyang tingin,
ang kalmado niyang paraan ng pag-upo. Hindi maaari, siguro isa lang itong guni-guni dahil sa tama sa ulo ko, isang side effect ni anesthesia. Ang lalaking nakaupo sa harap ko ay idineklara ng nawawala at nalunod isang buwan na ang nakalipas. Siya ang aking papa, buhay siya. Ang tasanggape sa kamay nga aking ama ay nakmamadaling ibinaba sa mesa. Tumayo siya na kasing gulat din ang mukha ko. Napuno ng luha ang nga mata niya nang makita ang kalagayan ko na puro pasa at sugat. Anak ko, nanginginig ang boses ng aking ama. Ang salitang lumabas sa kanyang malabi ang sumira sa natitira kong katinuan. Totoo ito. Hindi ito panaginip. Isang hysterical na iyak ang kumawala sa aking lalamunan na hindi ko napigilan. Nang hina ang aking nga binti, hindi na ako nakatayo. Napaluhot ako sa malamig na sahig. Umiiyak ng buong pighati, inilalabas ang lahat niyang sakit, takot, at pangungulila na umalipin sa akin niyang isang buwan. Tumakbo ang aking ama palapit sa akin, lumuhot at niyakap ako ng mahigpit. Ang init ng kanyang yakap, ang pamilyar niyang amoy, napakatoto ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit ng may desperasyon, ibinaon ang mukha ko sa dibdib niya, umiyak hanggang sa mawalan ako ang hininga. Sa may pintuan, nakatayo lang si Maya, medyo nakabuka ang bibig, halatang naguguluhan nang makita ang lalaking akala niya ay patay na nayakap-yakap ang pasyente niya, ngunit pinili niyang manahimik. Papa, buhay ka, sabi nila patay ka na. Pinakplanuhan ka ang asawa at biyenan ko. Pautal-utal kong sabi habang humihikbi. Hinawakan ko ang mukha niya para siguraduhin isa siyang totoong tao at hindi multo. Patawarin mo ako, anak, patawarin mo ako. Bulong niya ng paulit-ulit habang hinahalikan ang ulo ko. Binasain din ang ngaluha niya ang buhok ko. Hindi ko sinadyang magdusa ka ng ganito. Hindi ko alam na gagalaw ng ganun kabilis ang walang hiyang iyon at sasaktan ka. Matapos ang ilang minutong pag-iyak na punong emosyon, tinulungan kami ni Mang Berto na tumayo at inalalayan ako papunta sa silyang yantok. Umupo si Maya sa tapat namin, pinakmamasdan pa rin ang sitwasyon ng may pag-ingat. Umupo sa tabi ko ang ama ko at mahigpit na hinawakan ang kamay ko, na parabang natatakot siyang mawala ako kung bibitawan niya ito. Papa, anong totoong nangyari? Bakit mo pinalabas na patay ka na? At bakit sobrang nahumaling ang asawa at biyenan ko sa kodeng faut ang ginto na sinabi mo sa kanila? Tanong ko sa boses na paus at nanginginig pa rin. Sinusubukang humanap ang kalinawan sa gitna ang matinding pakalito. Huminga ng malalim ang ama ko. Naging seryoso at matalim ang tingin niya. Makinig kang mabuti, anak. Hindi mabuting tao ang asawa mong tulad ni inaakala mo. Ilang buwan na ang nakalipas. Palihim akong kumuha ng private investigator para paimbestigahan ang nakaraan niya dahil nakakita ako ng maraming irregularidad sa financial reports ng ating kumpanya na siya ang may hawak. May nadiskubre akong nakakakilabot. Ang asawa mo ay baon sa utang sa sugalsam nga underground casino na umaabot milyon-milyong piso. Hinahabol siya ang isang mapanganib na sindikato. At ang biyenan mo, ang mukhang parang babae na yon, ang utak na nagtutulak sa kanya na magnakaw at ibenta ang nga ari-arian ng pamilya natin para mabayaran ang nga utang na yon. Nawalan ako ang hininga nang marinig ang katotohanan. Ang katotohanan na ang asawa ko ay isang sugurol na niloloko ang pamilya ko ay lalo pang nakadagdag sa aking pandidiri. Alam ko na gagawin nila ang lahat para makuha ang yaman mo. Kung bigla akong namatay sa natural na dahilan, makokontrol ka nila ng tuluyan, patuloy ang ama ko ng may boses na punong ang pigil na galit. Kaya kailangan kong subukan ang kasakiman nila at kasabay nito, humanap ang paraan para makulong sila ng matagal. Gumawa akong ang patibong. Sinabi ko sa asawa mo na ibinenta ko na ang karamihan sa mga patagonating assets at ipinagpalit sa daandang kiloing gold bars. Sinabi ko na ang ginto ay nakatago sa isang lihim na vault at tayo lang dalawa ang nakakalam ing location at combination. Pero walang ganoong fault, di ba, Papa? Putol ko, dahil naalala ko na kahit mayaman ang pamilya namin, hindi kami naging ugaling mag-imbak ng ganoong karaming ginto sa isang tagong lugar. Ngumiti ng bahagya ang ama ko. Isang napakalamig na ngiti. May fault sa lumang bahay natin sa Antipolo kung saan ka lumaki, pero matagal na itong walang laman. Isa lang itong pain, anak. Isang nakakamatay na pain para hulihin ang pinakasakim na daga. Nilinggon na kinggama si Mang Berto, na tumango.
Nang planuhin ang asawa at biyenan mo na tanggalin si Berto gamit ang malulupit na paninira. Alam kong nililinis nila ang paligid sa mga saksi. Plano nila akong patayin sa lawa. Doon na kami gumawa ni Berto ng counter-attack plan. Muling pumasok ng palihim si Berto sa rest house na kabisado niya na. Nang itulak ako ang asawa mo sa pantalan noong gabing iyon, nakatago si Berto sa makakapal na halaman. Finu-video ang buong pangyayari gamit ang isang high-resolution camera. Kaya, paano ka nakaligtas sa napakalalim na lawa nang hindi nila napapansin? Tanong kong nanlalaki ang nga mata pakarinig sa detalye ang napakadelikadong plano. Nagtago ako ing maliit na oxygen tank sa ilalim niyong posteing pantalan nung isang araw. Nang mahulog ako sa tubig, kinuha ko yon at nagtago sa ilalim ng pantalan hanggang sa makaalis ang asawa at biyenan mo, paliwanag ng ama ko. Pagkaalis nila, hinanggo ako ni Berto at nagtago kami rito sa bahay na to. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako hinayaang mabuhay sa takot at pagdurusa ng isang buwan? Tanong ko na may bahit ang pagkadismaya sa aking boses. Muling napuno ng luha ang nga mata ng ama ko. Iniyuko niya ang kanyang ulo ng may labis na pagsisisi. Dahil ang asawa mo ay isang napakatalino at mapanlinlang na sosiopath, anak. Kung nalaman mong buhay ako, mababasa niya ang kasinungalingan sa mga mata mo at kilos. Gusto kong magmukha kang talagang wasak at nagdadalamhati para makaramdam siya ng kampante at yabang. Sa pag-akala na perpekto ang naging plano niya, kailangan namin ni Berto ang oras para makalikom ang mas maraming ebidensya para makasuhan sila ang premeditated murder at pagnanakaw. Gusto naming mabulok sila sa kulungan at walang kahit sinong abogado ang makakapagligtas sa kanila. Huminga ng malalim ang ama ko. Nanginginig ang boses niya ng magpatuloy, pero nakagawa akong malaking pagkakamali. Minaliit ko kung gaano sila kalupit. Hindi ko inasahan na kikilos sila agad at sasabotahehin ang sasakyan mo dahil lang nagsimula kang magduda. Nang malaman kong naaksidente ka at nakoma, gumuho ang mundo ko. Muntik na mamatay ang kaisa-isa kong anak dahil sa planong ito. Patawarin mo ako. Matapos marinig ang mahabang paliwanag, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa maliit na sala. Si Maya, na tahimik na nakikinig, ay nakakuyom ang nakamao. Salup ang dibdib ko, nagsimulang humupa ang malakas na bagyo, ngunit hindi ito napalitan ang kapayapaan, kundi ang isang mas nakakatakot na bagay. Tumigil sa pag-agos ang mga luha ko, nawala ang mga pagikbi, at naglaho ang takot na nagparalisa sa aking mga ugat mula pa nang maksidente ako. Ang wasak na pusong naramdaman ko dahil sa pagtataksil ni asawa ko ay nanigas na. Kung saan dati ay naroon ang pagmamahal at takot, ngayon ay isang kawalan na mabilis na napuno ng isang malamig, rasyonal, at kalkuladong galit. Itinaas ko ang mukha ko, tumingin sa aking ama, tapos kay Mang Berto at sa huli kay Maya, ang matapang na nurse na isinugal ang lahat para iligtas ako ng gabing iyon. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Papa, sabi ko sa boses na ngayon ay matatak, walang emosyon, at nakakamatay. Sila ang dapat magmakaawa para sa awa, hindi tayo. Akala nila isa lang akong mahinang babaeng may amnesia. Akala nila nanalo na sila sa laro. Dahan-dahan akong tumayo, binabalewala ang sakit na patuloy na nagpapahirap sa akin. Nakatingin ng diretso ang mata ko, inisip ang gamukhang asawa at biyenan kong mahimbing na natutulog sa aming malaking bahay. Pinaplano kung paano ako pahihirapan kinabukasan. Gagamitin natin ang walang lamang fault na yun. Papa, sabi kong may kumpiyansa. Gagawa tayo ng paraan para sila mismo ang pumasok sa hukay na ginawa nila. Bukas, papaniwalain natin silang kumagat na ako sa pain. Palamik ng palamik ang simoy ng hangin sa sala ni Mang Berto, ngunit kumukulo sa galit ang dugo sa aking maugat. Tuluyan nang tumigil ang pakiyak ko. Wala na akong luhang iluluha para sa isang pagkangkasal na nakatayo sa pundasyon ng kasinunggalingan at kasakiman. Umupo ako ng tuwid sa silyang yantok. Nakatitik sa ama ko at kay Mang Berto, na nakbubukas ang isang lumang itim na laptop sa ibabaw ng mesang kahoy. Umupo si Maya sa tabi ko at binigyan akong isang basong maligamgam na tubig na ininom ko ng isang lagukan. Kailangan mong makita ito, sabi ni Mang Berto sa malalim at paus na boses. Inikot niya ang screen ng laptop paharap sa akin. Ito ang orihinal.
na recording na kuha ko mula sa likod eng halaman sa kabilang dulo eng pantalan eng rest house ng gabing iyon. Gumamita ko eng kamera na may telephoto lens na madalas kong gamitin para sa pag-obserba mga ibon sa gubat sa paligid. Tumuon ang nga mata ko sa screen na nagliliwanag sa dilim. Ang video ay black and white na nakarecord sa infrared mode, ngunit malinaw ang nga figura. Nakita ko ang ama kong nakatayo sa dulong pantalan, nakatingin sa madilim na lawa. Pagkatapos, mula sa likuran, isang matangkat na figura ang lumitaw na agad kong nakilala. Ang asawa ko, palihim siyang lumapit, parang duwak. Walang pagtatalo, walang babala. Itinulak niya ang likod ng aking ama gamit ang dalawang kamay at ng buong lakas. Sa walang tunok na video, nakita ko ang ama ko na nahulog pasulong, nawalan eng balance, at nahulog sa napakalamig na tubig. Matapos lumubog ang ama ko, nag-focus ang kamera sa aking biyenan, na tahimik na nanonot mula sa malapit sa amga puno. Lumapit siya sa asawa ko sa dulo eng pantalan. Tumayo silang dalawa dun, tinitingnan ang umaalon na tubig sa loob ng ilang minuto para siguraduhin hindi nalilitaw ang ama ko. Nang makasiguro na patay na ang biktima nila, inakbayan ang asawa ko ang aking biyenan at tahimik silang umalis na parang naktapon lang sila ang basura, hindi buhay ang tao. Nakuyong ko ang aking nga kamao ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang nga buko nito. Bumaon ang nga kuko ko sa aking palat hanggang sa masaktan ako, ngunit hindi ko ininda. Ang mismong makita ang recording gamit ang sariling nga mata ay nagdulot matinding epekto sa akin. Ang lalaking katabi ko sa pagtulog sa isang kama, kasabay ko kumain, at tumatawag sa akin nga mahal sa loob ng 3 taon ay isang walang pusong mamatay tao. At ang biyenan ko, ang babaeng lagi kong binibilhan eng regalo at iginagalang parang sariling ina, ay ang demonyong nakutos sa kanya. May matibay tayong ebidensya eng premeditated murder. Papa, sabi ko, binabasak ang katahimikan. Malamig at walang emosyon ang boses ko. Sa video pa lang na ito, pwede na natin silang ipakulong habang buhay. Pwedeng mag-testify si Mang Berto bilang kumukuha eng video. Dahan-dahang umiling ang ama ko. Ang mukha niya ay nakpapakita eng katatagan eng isang lalaking isinaalang-alang ang lahat eng posibilidad. Pinapatunayan eng videong ito na sinubukan nila akong patayin. Pero ang asawa mo ay parang madulas na igat. Marami siyang pera na ninakaw mula sa kumpanya natin at may koneksyon sa amga kurakot na abogado. Pwede nilang baluktutin ang katotohanan sa husgado. Pwede nilang ikatwiran na edited ang video o akusahan si Berto na may personal na galit dahil tinanggal siya sa trabaho, kaya pwedeng ma-invalidate ang testimony niya. Tama ang ama mo, singit ni Mang Berto habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Sa batas, kailangan natin higit pa sa isang recording na mula sa isang panik. Kailangan nating sirain ang alibi nila ng buo. Kailangan natin silang mahuli sa akto, habang gumagawa ng isa pang malaking krimen, na sila mismo ang may hawak ng ebidensya. Kung mapapatunayan natin ang tunay na motibo nila, ang pagnanakaw ni Yaman at ang tangkang pagpatay para kontrolin ang pamana, wala na silang lulusutan sa batas. Kung gayon, ano ang plano natin? Tanong ko, nakpapalit-palit ang tingin kay Papa at kay Mang Berto. Sumandal paharap ang ama ko at tumitik sa akin. Gagamitin natin ang lumang vault sa basement ing bahay natin sa Antipolo. Yung bahay na matagal na nating iniwan. Ang vault na yon ay gawa sa purong bakal, nakabaon sa samantadong sahig at mabubuksan lang gamit ang combination at isang pisikal na susi. Sinasatya kong magpakalat ng maling balita sa asawa mo na naglalaman itong nandaan-daang kilong ginto. Paano natin sila mapapapunta doon? Tanong ko habang nagsisimulang bumuo en diskarte ang utak ko. Kung magpapadala lang tayo en anonymous message kasama ang lokasyon at code, mahihinala siyang patibong yon. Masyado siyang matalino para tanggapin ng ganun lang ang libreng impormasyon nang hindi ito iniimbestigahan. Biglang nagtaas ang kamay si Maya, na tahimik na nasa tabi ko. Ako ang magbibigay sa kanila ang kode bukas ang umaga, sabi niya sa mahinahon ngunit desididong boses. Napatingin kaming tatlo sa batang nurse. Tiningnan ko siya ng may pasasalamat at pag-aalala. Maya, masyado ka ng maraming nagawa para sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko ngayong gabi. Ayoko na kitang isalipas sa gulo. Malupit na tao ang asawa ko. Kapag nalaman niyang nagsisinungaling ka, baka saktan ka niya. Mariing umiling si Maya.
Nagningning ang nga mata niya sa tapang na ngayon ko lang nakita sa kanya. Nagtatrabaho ako sa ospital na yon para magligtas ng buhay, hindi para hayaang makalaya ang nga mamatay tao. Bukod pa doon, may personal din akong dahilan. Namatay ang ate ko dahil sa pambubugbog ng asawa niya at nakalusot ang walang hiyang yon dahil mahirap lang kami at wala kaming pera para iduman siya. Galit ako sa mga taong nananakit ng babae. Nandito na ako sa laban na to at tatapusin ko to. At paano mo ipararating ang mensahe nang hindi sila nakdududa? Interesadong tanong ni Mang Berto sa tapang ni Maya. Tumayo ang ama ko at lumapit sa isang kahoy na estante sa sulok. Kumuha siya ang isang maliit na notebook na may kupas na leather cover at inilapak ito sa mesa. Nakilala ko ang notebook na yon. Ito ang luma kong diary nung teenager pa ako na tinago ko sa rest house. Gagamitin natin ito bilang huli nating pain. Sabiing ama ko habang binubuksan ang isang blankong pahina sa gitna. Kumuha siyang ballpen at nagsimulang gayahin ng perpekto ang sulat kamay ko. Nagsulat siyang ilang pangungusap na tila magulo, gayangan sa isang taong nalilito. Sa dulo, isinulat niya ang address ng luma naming bahay at ang secret combination. Binasa ko ang isinulat ni ama ko. Masakit ang ulo ko. Papa, nasaan ka? Kailangan kitang hanapin sa lawa. Sabi ni Papa may ginto sa lumaneting bahay sa 8 Acacia Street. 418 ang kombinasyon. Yun lang ang naalala ko. Kailangan kong puntahan si Papa ngayon. Ang galing, bulong ko nang mapaktanto ang intensyon ng ama. Akala nila may amnesia ako at magulo ang isip ko. Kapag nabasa nila ito, hindi sila maghihinalang patibong ito. Isipin nila na hindi sinasadyang isinulat ko sa papel ang sikreto ng ginto bago ako tumakas. Eksakto, sagot ang aking ama habang inaabot ang diary kay Maya. Bukas, pagpasok mo sa morning shift, makakagulo sa ospital dahil sa pagkawala ng isang pasyente. Darating ang asawa at biyenan mo na galit na galit. Doon mo ibibigay ang diary na ito. Umakto kang takot na takot. Sabihin mo na kagabi, bago mawala si Sofia, ipinakatiwala niya sayo ang diary na ito habang umiyak ng hysterical. Sabihin mo na nagsalita siya ng kung ano-ano tungkol sa pagpunta sa lawa para hanapin ang patay niyang ama. Maingat na kinuha ni Maya ang diary at maring tumango. Naintindihan ko. Papaniwalain ko sila ng 100% na nabaliw na ang manugang nila dahil sa amnesia at pagalagala papunta sa lawa. Mamaliitin nila ang isang nabaliw na pasyente at agad na itutuon ang pansin sa kodeng fault. At kapag pumasok na sila sa basement ang lumang bahay na yon bukas ang gabi para kunin ang pagkanilang ginto, ngumisi si Mang Berto, nagliliwanag ang nga mata sa pananabik. Nandun na tayo nahihintay sa kanila kasama ang nga pulis na pinagkakatiwalaan ko. Ngayong gabi ay magpapahinga tayo, bukas ang araw ang pahihiganti. Sumandal ako. Nagsisimula na akong makaramdam ang pagod, ngunit malinaw at matalas ang aking isipan. Wala nang pagdududa sa puso ko. Pagbabayaran ang asawa at biyenan ko ang bawat luha, bawat sugat, at bawat sakit na idinulot nila sa pamilya ko. Nakahanda na ang patibong at ngayon, mahihintay na lang kami na mahulog ang nga sakim na daga rito. Pumasok ang sinak ng araw sa umaga mula sa nga siwang nga kahoy na bahay ni Mang Berto, isang mainit na kontrast sa tensyong bumabalot sa amin. Mula pa madaling araw, wala ni isa sa amin ang nakatulog. Umalis si Maya papuntang ospital alas 6 ng umaga, suot ang kanyang malinis na uniforme, na parang walang nangyari. Bago siya umalis, nilagyan siya ni Mang Bertong isang maliit na nakatagong mikropono sa kwelyo ng kanyang uniforme, na nakakonekta sa isang radio receiver na ngayon ay nasa ibabaw mesa sa harap ko. Nakaupo ako ng tahimik na nakatingin sa itim na kahon. Nasa kanan ko ang ama ko, habang si Mang Berto ay nakasandal sa hambaang pinto na may hawak na kape. Mabilis ang tibok niya puso ko, nahihintay niya tunok na lalabas sa device. Minomonitor namin ang sitwasyon sa ospital in real time. Eksaktong alas 9 ng umaga, ang static na tunok sa receiver ay biglang naging malinaw na tunok ng isang gulo. Sumandal ako paharap at pinigil ang aking hininga. Paano nangyaring nawala ang asawa ko mula sa ICU? Nga bulak ba kayo? Umalinggaw nga ang boses ng asawa ko sa pasilyong ospital. Ang pagkarinig pa lang ng boses niya ay nakakabaliktad na ang sikmura ko. Ang tono niya ay punong umaapaw na galit. Hindi galit ang isang nakaalalang asawa,
kundi ang isang magnanakaw na nawala ang susi ang kanyang fault. Kalma po kayo, sir. Tinitingnan na po namin ang nga CCTV at tinawagan na namin ang nga pulis. Baka po lumabas mag-isa ang pasyente nung palitan ang shift nung madaling araw. Narinig ang boses ang isang lalaki, malamang ay ang doktor na nakaduty. Kalma, may matinding amnesia ang manugang ko. May sugat siya sa ulo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, idedemanda ko ang ospital na to hanggang sa maksara kayo. Ngayon naman ay ang nakakatiling boses ni aking biyenan. Nakakabilip ang kaplastikan niya kaya halos mapatawa ako ng mapakla. Ang gulo ay nakpatuloy. Narinig ko ang ngayabak at ang staff ng ospital na sinusubukang pakalmahin ang asawa ko. Oras na. Hinikpitan ko ang hawak sa kamay ng ama ko nang makarinig ako nga papalapit na hakbang. Malamang ay si Maya. Excuse me po sir, ma'am. Narinig sa mikropono ang boses ni Maya na nanginginig at nag-aalangan. Pang-award-winning ang acting niya. Ano yon? Sino ka? Asik nga asawa ko. Ako po si Nurse Maya. Sir. Ako po ang nag-alaga kay Maam kagabi. Bago po siya mawala, tinawag niya po ako. Umiyak po siya ng malakas, lutang, nakatulala. Biglang tumahimik, naimaginin ko ang asawa at biyenan ko na itinuon ang buong atensyon kay Maya. Anong sinabi niya sayo? Magsalita ka na. Nainip na utos ang asawa ko. Panay po ang kwento niya tungkol sa papa niya. Sir. Sabi niya po sobrang sakit daw ang ulo niya at kailangan niyang hanapin ang papa niya sa lawa. Tapos po binigay niya sa akin itong diary. Ipinatago niya po ito sa akin dahil ito na lang daw po ang natitira sa nasira niyang alala. Pagkatapos po nun, lumabas po ako para kumuhang pampakalma at pagbalik ko po wala na siya sa kwarto. Narinig ang paglukot ng papel. Malamang ay hinablot ng asawa ko ang diary mula kay Maya. Pinigil ko ang hininga ko, inisip ko siyang nakmamadaling nililipat ang napahina ng may kasakiman, katahimikan sa loop ang ilang segundo na parang walang hanggan. Pagkatapos ay narinig ko ang isang pinigil na buntong hininga ng aking asawa. Ma, tingnan mo to, bulong niya. Ibang-iba na ang boses niya. Wala na ang galit, puro saya na lang na pilit itinatago. Ano yan, Mateo? Anong sinulat ng baliw na yan? Sagot ng biyenan ko sa isang bulong na parehong sakim. Dito, isinulat niya. Sa nasira niyang pag-isip, isinulat niya ang lokasyon ng fault at ang secret code. 8 Acacia Street. Yun yung inabandona nilang lumang bahay at ito ang combination. Narinig ang pigil na tawa ng biyenan ko. Isang masama at mapanghamak na tawa. Ang tanga. Kaya pala totoong nawalan siya nga ala at nagpunta sa lawa para hanapin ang nabubulok na bangkay ng tatay niya. Hayaan mo siyang magpagalagala at mamatay sa lamig, Mateo. Hindi na natin kailangang magkunwaring hinahanap siya. Nakuha na natin ang gusto natin. Tama ka, ma. Sagot ng asawa ko na may pagkasarkastiko na nakpatayo ang balahibo ko. Hayaan mo ang pulis na makahanap sa bangkay niya. Ngayong gabi, wala tayong oras para sa isang baliw na asawa. Pupunta tayo sa lumang bahay na yon mamayang hating gabi sa kay Infan at kukunin natin lahat yung ginto bago may makaalam. Mayaman na tayo ma, mababayaran na ang nga utang ko. Matapos ang pag-usap na yon, narinig ko ang gayabag nilang nagmamadaling umalis. Hindi man lang sila nag-abalang magtanong pa kay Maya. Nabulak sila ang kasakiman kaya hindi nila naramdaman na kakalunok lang nila sa isang napakatulis na kawil. Huminga ako ng malalim at sumandal sa upuan. Ang nga kamay ko na kanina pang nanginginig ay matatak na ngayon. Pinatay ni Mang Berto ang receiver at ngumiti sa amin ng malapat. Nakagat ang pain hanggang sa dulo, sabi niya. Minaliit kanila, iha. Akala nila isa ka lang walang laban. Ang kayabangan nila ang magiging martilyong babasak sa ulo nila ngayong gabi. Tumayo ang ama ko nang may matigas na ekspresyon sa mukha. Wala na tayong masyadong oras. Kailangan natin silang ihanda para sa isang di malilimutang paksalubong. Berto, tawagan mo na ang nakakilala mong pulis. Siguraduhin mong tapat sila at hindi nababayaran. Ayusin natin ang pagtambang sa palihiding lumang bahay ngayong hapon mismo. Tumango si Mang Berto at lumabas para tumawag. Taining na nakunggama ko ng may lambing. Handa ka na ba para dito? Anak, haharapin mo ang taong sumubok pumatay sa ating dalawa. Kung pakiramdam mo ay hindi ka sapat na matatak, pwede kang manatili dito. Tinitigan ko siya sa mga mata.
walang kahit katiting na pagdududa sa akin. Kailangan nandoon ako, Papa. Gusto kong makita ang nga mukha nila kapag binuksan nila ang walang lamang vault na yon. Gusto kong ako ang huling makikita nila bago isara ang malamig na posas sa kanilang nga pulso. Hindi na ako ang inosenteng babae na pwede nilang lokohin. Kinahapunan, kaming tatlo ay pumunta lulan ng inupahang sasakyan patungo sa lumang mansyon ni aking lolo sa 8 Acacia Street sa Antipolo. Ang bahay, bagamat sira-sira na, ay nakatayo pa rin. Kasabay naming dumating ang 3 itim na van na walang marka, puno nga pulis na nakasibilyan. Sinalubong sila ni Mang Berto at kinausap ang isang inspektor, isang pinakakatiwala ang lumang kaibigan. Palihim na nakalat ang nga pulis sa paligid nga property. Ako ang ama ko at si Mang Berto ay bumaba sa sementadong hagdan patungo sa basement. Mamasa-masa ang hangin at amoy lupa at kalawang. Sa dulo ay naroon ang malaking steel vault na nakabaon sa dingding. Ilang dekada na itong walang laman. Lumapit dito ang ama ko. Kumuha siya ang papel at itim na marker at naksulat nga isang maikling pangungusap sa malalaking letra. Pagkatapos ay binuksan niya ang mabigat na pinto, inilagay ang papel sa gitna ng walang laman na espasyo, isinara ito at nilok. Handa na ang lahat, sabi niya. Ngayon, magtatago na lang tayo sa kwarto ang kontador, utility room, at hintayin ang madaga na pumasok sa patibong. Pinatay nila ang main light. Binalot kaming ganap na kadiliman. Mabagal ang paglipas na oras. Eksaktong 12:42 hating gabi narinig namin ang makinangi isang sasakyan. Pagkatapos, nga palihim na yabak sa itaas na palapak. Kumabok ng malakas ang puso ko. Nagsimulang bumaba ang mayabak sa hagdan ang basement. Ang ilaw mula sa 2 malalakas na flashlight ay humawi sa dilim hanggang sa tumapat sa pinto ng vault. May narinig na sakim na pahangos. Nahanap na natin, Ma, bulong ang asawa ko mula sa dilim ng may nanginginig na boses dahil sa sobrang tuwa. Nahanap na talaga natin. Pakiramdam ko ay kinakapos ang hangin sa maliit na utility room. Nasa kanan ko ang ama ko, makadikit ang aming gabalikat, nagbibigay sa akin ni tahimik na lakas. Sa kaliwa ko, hawak ni Mang Berto ang switch ni main light, handa na. Kaming tatlo ay nanatili sa dilim. Nakamasit mula sa isang maliit na siwang. Lumapit ang ngayabak. Gumalaw ang 2 beam ilaw sa paligid ng kwarto, iniilawan ang alikabok sa hangin. Sa wakas ay huminto sila sa malaking pintong vault sa dulo. Nahanap natin, Ma, bulong asawa ko. Ang boses niya na malinaw sa katahimikan ay nanginginig hindi dahil sa takot kundi dahil sa di mapigilang saya at kasakiman. Nahanap na talaga natin, hindi nagsinungaling ang tangang matanda. Buksan mo na bilis bago may makakita sa ilaw mula sa labas. Sagot ng aking biyenan na may nainip na tono. Ano nga yung combination? Siguraduhin mong hindi ka makakamali. 4014, kumpiyansang sagot ang asawa ko. Malinaw itong isinulat ng baliw kong asawa sa diary niya. Sino mag-akala na ang sirang utak niya ang magbibigay solusyon sa lahat ng problema natin sa pera? Pagkatapos kong may benta ang ginto, babayaran ko na ang nga utang ko at makakapamuhay na tayo ng tahimik. Hayaan mo nang mamatay sa lamig sa lawa ang babaeng yon. Isipin ang nga pulis na nakpakamatay siya dahil sa depresyon. Nakaramdam akong matinding sakit nang marinig ang nga salitang yon mula sa sarili niyang bibig, kahit alam ko na ang kanyang kasamaan. Ang marinig siyang pinaplano ang kamatayan ko ng ganun kamanhit ay nakdulot ng totoong kirot. Ang aking ama sa tabi ko ay kinuyom ang kanyang makamaw, pinipigil ang galit, hinawakan ko ang braso niya para pakalmahin siya. Nakatutok ang flashlight sa combination dial, narinig ko ang tunog metal habang umikot ito. Click, click, click. Isang huling mas mabigat at mahabang click. Walo, bulalas nga asawa ko na walang hininga. Gumamit siya nga crowbar para piliting buksan ang hawakan at hinila ng buong lakas. Umalingaw-ngaw sa basement ang malakas na langit-ngit ng kinalawang na bisagra. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Itutok mo ang flashlight sa loop. Bilis, gusto kong makita ang nga ginto, utos en biyenan ko, matinis ang boses dahil sa kasakiman. Itinutok ng asawa ko ang ilaw sa madilim na loop ng vault. Isang mabigat at biglang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Walang sigaw ang tagumpay, kundi isang kakaiba at tensyonadong katahimikan. Nasaan ang ginto?
Nanginginig ang boses ng biyenan ko, binabasak ang katahimikan ng may panik. Bakit walang laman? Hindi maaari, nautal na sabi ang asawa ko. Nagpapanik na inikot-ikot niya ang flashlight sa lubong vault. Baka may secret compartment. O baka mali ang lokasyon na nasulat niya. Ano yon sa sahig? Kunin mo yung papel na yon. Sigaw ang biyenan ko sabay turo sa puting papel na iniwan ama ko. Nanginginig ang kamay ang asawa ko habang yumuyuko para kunin ang papel. Itinutok niya ang flashlight at binasa ng malakas. Garalgal ang boses na halos tulad ni isang pag-iyak sa takot. May hinahanap ba kayo, mahal kong manugang? Nang bikasin niya ang huling salita, tiningnan ko si Mang Berto at tumango ng mariin. Pinindot niya ang main switch, 4 na malalakas na ilaw sa kisame ang sabay-sabay na bumukas, binaha ang basement na kakabulak na puting ilaw. Sumigaw ang asawa ko at ang biyenan ko habang tinatakpan ang kanilang nga mata. Nahulog ang flashlight nga asawa ko sa sahig. Nang makapak-adyos ang gamata nila sa liwanag, kaming tatlo ay lumabas mula sa aming pinagtataguan. Naglakat ako sa unahan ng may matatak at kalmadong hakbang. Huminto ako ilang metro mula sa kanila. Nakatingin ng diretso sa kanilang nga mata na may sobrang lamig na ekspresyon. Sa kanan ko ay nakatayo ang aking ama. Sa kaliwa ko ay si Mang Berto, hawak ang isang tablet. Mula sa hakdan, dahan-dahang bumaba si Maya at sumandal sa dingding, ngumingisi. Namumutla na parang papel ang mukhang asawa ko. Nalaglak ang panga at nanlalaki ang nga mata. Napaatras ang biyenan ko hanggang sa bumangga sa pintong ng vault. Naghahabol ng hininga parang isdang inalis sa tubig. Mamulto, mapatay na kayo, utal na sabing asawa ko habang napaluhot. Itinuro niya ang ama ko. Nakita kitang nalunot, ako mismo ang tumulak sayo, hindi pwedeng buhay ka. Ngumiti ang ama ko. Isang nakakatakot na ngiti. Tama ka. Itinulak mo nga ako. Sayang nga lang at masyado kang duwak para siguraduhing tapusin ang trabaho. Bumaling ang gamataeng asawa ko sa akin. Ang takot sa mukha niya ay nakbigay sa akin ng matinding kasiyahan. At ikaw, may amnesia ka, di ba? Sira ang utak mo. Sabi ng nurse tumakas ka papunta sa lawa. Nakrus ako ang braso. Amnesia? Akala mo ba talaga nakalimutan ko kung paano mo sinabotahe ang preno ng sasakyan ko? Akala mo ba nakalimutan ko kung paano kayo nagtatalo ang nanay mo sa ICU kung kailan tatanggalin ang life support? Narinig ko ang lahat, mahal kong asawa, bawat maduming salita na lumabas sa mga bibig niyo. Itinuro ko si Maya, na kumawi ng may pang-asar mula sa hagdan, at ang nurse na yan ang tumulong sa akin para makatakas mula sa inyo. Ang diary na binasa mo ng may labis na kasakiman ay isa lang patibong, para mapapunta kayo rito. Sumigaw ng hysterical ang biyenan ko. Kasalanan mo to lahat, sabi mo perpekto ang plano. Manahimik kang matandang mukhang pera, sigaw ni Mang Berto, kaya tumahimik siya sa takot. Itinaas niya ang kanyang tablet at piniplay ang black and white na videong gabi sa lawa. Maling tao ang sinibak ninyo. Akala niyo kaya niyong patayin ang boss ko nang walang saksi. Nakita ko lahat, na-record ko bawat segundo. Tinakpan ang asawa ko ang ngatainga niya. Paninira yan, wala kayong ebidensya. Tama ka, baka malusutan mo pa ang videong yan gamit ang nga mamahalin mong abogado, malamig kong sabi, kaya nga kailangan namin kayo rito ngayong gabi. Sa isang property na pag-ariing pamilya ko, puwesahang nagbubukas ang vault ng walang pahintulot sa hating gabi. Attempted murder plus trespassing and premeditated robbery. Walang judge ang magpapalaya sa inyo. Biglang napuno ang basement ang malalakas na yabak na pababa ang hakdan. Isang dosenang pulis, naka-uniforme at nakasibilyan, ang sumugot at pinalibutan sila, nakatutok ang kanilang nga baril. Huwag kayong kikilos. Ilagay ang nga kamay sa ulo. Kayo ay naresto dahil sa attempted premeditated murder, malicious mischief, at attempted robbery, sigaw ng inspector. Napahagulgol ang biyenan ko, nakmamakaawa at isinisisi sa sarili niyang anak ang lahat. Nanigas sa kinatatayuan ang asawa ko. Binuhat siya ang dalawang malalaking pulis, iniharap sa dingding, at pinusasan. Ang paklik metal na yon ang pinakamagandang tunok na narinig ko sa loob ng isang buwan. Habang kinakalatkat siya papalabas, tiningnan niya ako ng may maluhang punong desperasyon. Mahal, parang awa mo na,
Patawarin mo ko, desperado lang ako. Huwag mo tong gawin sa akin. Asawa mo ako. Tinitigan ko siya nang hindi kumukurap, nang walang bahit na awa. Lumapit ako sa tainga niya at bumulong. Namatay ang asawa ko sa isang car accident nang masira ang preno niya. Ang taong nasa harap ko ngayon ay isang preso na mabubulok sa kulungan habang buhay. Paalam. Tumalikot ako, hinayaan ang nga pulis na dalhin sila habang ang nga sigaw nila ay naglalaho, napapalitan ng tunok nga sirena. Niyakap ako ng mahigpit ng ama ko. Tapos na ang laro at nanalo ako, mabilis ang naging paglilitis. Ang balita tungkol sa isang manugang na nagtangkang patayin ang kanyang biyenan at asawa dahil sa pekeng pamana ay naging isang national scandal. Sa malamig na courtroom na puno nga reporter, umupo ako sa front row kasama ang aking ama. Napakatibay nga ebidensya. Nagtestify si Mang Berto kasama ang video. Detalyadong ikinuwento ni Maya ang usapan sa ICU. Ang pumatay sa kanila ay nung ipinakanulong biyenan ko ang sarili niyang anak at isinisi ang lahat sa kanya dahil sa takot. Wala nang nagawa ang asawa ko kundi tingnan ang kanyang ina ng may galit at desperasyon. Binigay ang judge ang pinakamabigat na sentensya. Reklusyon perpetua o habang buhay na pakakakulong para sa asawa ko. Ang biyenan ko naman ay hinatulan ng 20 taong pakakakulong. Kinabukasan, nag-grant ang korte ang annulment ko. Tinanggal ko ang apelyido niya at binura ang lahat ang bakas niya sa buhay ko. Malaya na ako, ilang linggo ang lumipas, dinala akong ama ko sa isang malaking bangko sa Makati. Bumaba kami sa isang maximum security vault. Binuksan niya ang isang malaking safety deposit box. Napigil ang hininga ko. Daan-daang kilong kumikinang na gold bars ang nakasalansan doon, hindi ganap na nagsinunggaling ang ama ko. Talagang na-convert niya ang karamihan sa aming ma-asset sa purong ginto para protektahan laban sa pakalugi na muntik ng idulot ma ex-husband ko. Sayo ang lahating ito, anak, sabi ang ama ko. Gusto kong gamitin mo ito para magsimula ang bagong buhay. Tiningnan ko ang nakasisilaw na ginto. Ang dahilan ing napakaraming kasamaan. Matapos makarating sa bingit ng kamatayan, nakbago ang pananaw ko. Naalala ko ang takot, ang kawalan ang kalaban-laban. Ayokong sarilinin lang to. Papa, matatak kong sagot. Gusto kong gawing isang bagay na makakapagaling ang sakit na naranasan ko. Maraming babae ang naipitsam nga mapang-abusong paksasama at walang tutulong sa kanila. Wala silang swerteng tulad ko. Gusto kong magpatayong en shelter para sa kanila. Ngumiti ang ama ko ng may labis na pagmamalaki. Itayo natin ang shelter na yan ng magkasama. 6 na buwan ang lumipas, sa isang tahimik na lote sa labas ng lungsod. Binuksan ang isang modernong gusali, ang El Faro Foundation, isang kumpletong shelter at emergency legal assistance center. Sa pagpapasinaya, nakita ko ang mamukhang mataong nagligtas sa akin. Si Maya, na ang gayon ay director ng Medical Facilities Foundation. Sa tabi niya ay si Mang Berto, ang head of security, na astik sa bago niyang uniforme, at ang aking ama, na nakatingin sa akin ng may ngiti na hindi nawawala. Habang naglalakat ako sa mga pasilyo, nakita ko ang babaeng bagong sagip mula sa nakakatakot na sitwasyon na mahiyang ngumingiti sa hardin. Ang makita silang muling nakakaroon ang pag-asa ang nagpasulit sa lahat ang trauma ko. Lumabas ako sa teraset at naramdaman ang banayat na simoy nga hangin. Hindi na ako ang mahina at inosenteng asawa. Nawasak ako ng pagtataksil, ngunit hindi ako naging abo. Tulad ang bakal na pinanday sa apoy, lumabas akong mas matapang, mas matalas, at hindi matitibak. Ang pagising mula sa koma ang simulang aking bangungot, ngunit ngayon, nang may nakamulat na mga mata at malinaw na isipan, naramdaman ko na sa wakas ay tunay akong nabubuhay. Tapos na ang aking kwento, ngunit ang laban ko para protektahan ang iba ay nagsisimula pa lang.